Ramos Jardel Salvador Caco family, Morales family, Tony and Ling Delina and family, Carion family, Alfonso Lopez and family, Mariset Soriano and family, De La Cruz family. Para sa natatanging kahilingan nina Abigat Bunton, Chay Diuda, Alan and Alvin Rosales Castelo, Rowena Antonio Namora Jr., Carmi Castelo Vega, Lisa Mitiam, Jera Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Gabriel and Roxanne Tongco, para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Mayet, Iya, Joey Salalila, para sa natatanging kahilingan ni Scarlett Rain Reyes, Nolito Branzuela, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na sina Brianna Alexia Reyes, Laika Marie Reyes, Edison Mark Santos, para sa pasalamat ng Azores family, Branzuela family, Elmo Ogama family, Serena Garcia and family, Marta Isabel and family, Flor Cortez and family, Kulandog David family, para sa maagang pagaling nina Resli Andinilla, Marlene Dinilla, Michael Gatbunton, Manuel Lorenzo Paro, Francisco Disor, Silvia Ramos, Richie David, Atina Velarde, Chris Aquino, Ana Trantru, Sean Patrick Kaintik, Alexis Kaintik, Margarita Kaintik, Violeta Shison, Ramil Valencia, Joy Hapay, Maricar Javier, Marilyn Galvez, Adelaida Danao, Edwin Manarang, Milet De Leon, Tyril Algarin, Paulino Analisa Lanuso, Net Sunga, Maria Andrea Caco, Rap Rogel, Bernie Palau, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Marta Isabel, Jaime Capilo, Crispin, Luisa, Clara Pasencia, Silvia Guillermo Sr., Ani, Joel, Cortez, Efren, Milagros, Ricky, Michael, Jesus, Andrea, Conrado, Maximo, Unidad, Danilo, Teresita, Jonel, Josefina, Emilio, Bernardo, Noel, Corazon, Erlinda, Rene, Clarita at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sama-samang magbuklod tayo kay Kristo, ang ating daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa liturhiya, sa unang pagbasa, ating matutunghayan ang isa sa pinakamatanda sa pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga hinirang sa mga lingkod ng simbahan, ang pagpapatong ng kamay. Sa turo ng simbahan, paano tayo makakarating sa langit? Ano ang daan? Si Jesus ang daan patungong langit, ang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, ang tularan siya sa pag-ibig, ang sundan ang Kanyang mga yapak, at ako isang Kristiyano, kayo isang Kristiyano, bawat isa sa ating Kristiyano ay nagtatanong sa sarili, anong daan ang ating susundan? Bilang panimula sa ating banal na Eucharistia, magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang gabi. Tayo ay nasa ikalimang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. At ito rin po ang ikalawang araw ng ating pagsasyam, nobena, sa karangalan ng ating mahal na patron na si San Isidro Labrador. Huwag kayong mabalisa, si Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay. Pinatunayan ito ni San Isidro Labrador sa kanyang buhay sa araw-araw. Si Jesus ang tanging daan, katotohanan at buhay niya, lalo na sa kanyang pakikisa sa banal na Eucharistia o banal na misa sa simula ng araw-araw niyang buhay. Upang maging marapat tayo gumanap sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lumako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ikaw nga nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hanapin mo ang aming kahiligan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa pagdami ng mga sumasampalataya kay Jesus, dumarami rin ang mga gampanin at paglilingkuran. Kaya sa panukala ng mga apostol, pumili ang sambayanan ng 7 lalaking puspos ng Espiritu Santo upang kanilang maging katuwang sa paglilingkod sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinutungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya, ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, lahat ng magtagutom sila'y mabubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pedro na tayong lahat ay pinili ng Diyos upang maging mga tagapagpahayag ng Kanyang mga kahangahangang gawa at maging mga sangkap ng isang templong espiritual. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos, dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, tinayo ko sa siyon ng isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay marami silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At ako'y paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan.
Kapag naroon ako at ipaganda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sama kundi sa paumagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko'y hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Tunay na mainit na gabi para sa ating lahat. Alam niyo, may isang pari nagsabi, malalaman daw kung naiinip na yung mga tao sa sermon ng pari. Kapag nagpapaypay, may pamaypay, mula sa mabagal, sabay-sabay na mabilis na magpapaypay. Kaya pag bumilis po, sabay-sabay kayong nagpian, titigil na po ako. Pero alam nyo, sa totoo lamang, kahit na yung panahon, nakapagdudulot ng pagkabalisa sa bawat isa. Sa totoo lamang, palagay ko po ito'y pakiramdam ng lahat. Kasama na po ako sa pagkakataong ito. Hindi mapakali, hindi mapalagay, dahil nga po sa pakiramdam ng init, napakainit. 3 linggo, siguro halos isang buwan na napakatindi ng init. Sa maghapon, kahit sa gabi, kahit madaling araw, may pagkakataong mainit. Kaya, sa totoo lang, maraming tao gumagawa ng paraan para makabawas sa init. Sabi nga, dumidiskarte. Isang araw, nanonood ako sa television, ini-interview yung mga tao. Paano nila nilalabanan yung init? Lalo na, yun na nga, pag mainit, siyempre, mas malakas ang konsumo ng kuryente, electric fan, kung may aircon. Sabi nung may in-interview, sa labas na lang, lumalabas kami ng bahay para medyo may hangin. Minsan doon na rin sila kumakain sa labas. May mga magulang, yung mga anak, sa labas na rin pinaliliguan yung mga anak. Talagang, yun na nga, gumagawa ng paraan upang kahit papano masolusyonan yung init. Napakahirap sa mga estudyante, ihuba, kaya maraming nadidismaya. Kaya kahit na pinapayagan na yung face-to-face, pinayagan na rin na magklase ng online o kaya sa labas ng classroom. Sa provincial, dito, bihira yung puno. Pinapayagan sa ilalim ng puno na medyo may hangin yung mga estudyante, may yung mag-aaral para makabawas na nararanasang init.
Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ito'y bahagi pa rin ng napakaraming karanasan natin. Sabi nga, ng hirap at pagsubok sa buhay. Sabi nga, ang buhay ng tao sa mundo, puno ng agam-agam, kawalang katiyakan, hindi lang sa hinaharap, kundi kahit sa kasalukuyan, di ba? Patuloy na paghihirap, pagtitiis, andyan yung pag-iral ng karahasan, pagkatakot. Kanina lamang po bago dito, pinanunod ko sa Texas, ewan ko na, siyam na minabaril sa mall, sa labas ng mall, siyam kagat kasama yung wala lang, type lang niya mamaril. Mga pamilya ng mga namatayan, yung takot ng mga tao. Isang weekend, sabi nga, sa totoo lamang, tigib tayo ng mga alalahanin at mga problema. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Sabi nga, wala tayong malabang silungan o takbuhan. Lalo na kapag dumating na ang mga unos at kalamidad sa buhay. Walang malamang gawin saan pupunta para maligtas. Mga kapatid, sa panahon natin ngayong maraming tao ang nakararanas tinatawag na anxiety and depression. Ewan ko na tunghayan din kahit na yung mga bata, kahit yung mga nasa grade school na mga bata, nakararanas ng depresyon, ng anxiety, ng agam-agam, walang kasiguruhan. Lalo na nung panahon, sabi nga, sa kasagsagan ng pandemya, maraming tao hindi alam kung ano ang dapat gawin. Karamihan, nalulumbay, nangangamba sapagkat malayo sila sa kanilang pamilya. Marami ang nangamba para sa kanilang kinabukasan. Tila baga, mas lalong nawala ng kasiguruhan. At dahil sa laki ng epekto ng pandemya, di ba, kahit sa kasalukuyan, sinasabing ekonomiya, mas dumami pa nga yung mga taong hindi alam kung kanino pa sila lalapit upang mairaos lang ang bawat araw. Maraming mga magulang ang naging balisa kung saan kukuha ng may pakakain sa kanilang mga anak dahil nahinto sa kanilang hanap buhay o nawalan sila ng trabaho. Maraming mga dalubhasa, lalo na nung kasagsagan ng pandemya, kahit na yung mga doktor, nurse, nangangambang mahawa ng sakit na noon ay wala pang lunas at marami sa kanila ang mga hindi lang nagkasakit, nangamatay. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, sino ang hihinga ng tulong? Sino nga ba ang pwedeng kapitan? Ngayon, sa ika-5 linggo sa panahon ng pagkabuhay, sa ika-2 araw ng ating pagsisyam para sa ating mahal na si San Isidro, kung paano nagbibigay sa atin ng kasagutan ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ang ibinibigay na pagninilay sa mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at buhay. Nagsasabi sa atin na manalig lamang tayo sa Kanya at makakaya natin ang lahat. Sa Ebanghelyo na binasa ko po mula kay San Juan, ito po yung bahagi ng huling hapunan ng Panginoon kasama ang Kanyang mga minamahal na alagad. Sa pagkakataong yun, nasabi na ni Jesus ang nalalapit niyang haharaping paghihirap at kamatayan sa krus. Kaya nga yung mga alagad, siguro nga sa loob-loob nila, iiwanan mo kami na nakatunganga. Lord, iniwan namin lahat
pamilya namin, kabuhayan namin, ang future namin, ang buhay namin para sumunod sa iyo. Para maging bahagi ng iyong misyon. Ngayon isasabihin mo sa amin na iiwanan mo kami na nag-iisa. Sa pagkakataong yun, kung paano na pinanghihinaan ng loob ang mga alagad. Kung paano alam ng Panginoon, lalo na sa daralapit niyang kamatayan, yung haharaping krisis at kaguluhan ng kanyang mga alagad. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. At isinunod niya yung mga salitang, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, at paroron ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. At babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At dito nga ay ibinigay ni Jesus ang aral, nilalagom ng Panginoon para sa kaalaman ng kanyang mga alagad bago niya sila iwan. Alam niya ang takot at agam-agam na mararanasan ng kanyang mga alagad. Kaya nga ang kanyang panawagan, huwag silang mabalisa, huwag mangamba, kailangan ng pananalig sa kanya. Mga kapatid, patuloy ang ating pagninilay tungkol sa mga bunga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At sinabi ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ito'y natupad nang makamtan niya ang muling pagkabuhay. At binigyan din pa ito ng Panginoon sa kanyang sinabi kay Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kaya nga, pananalig ang hinihingi sa atin ni Jesus. Huwag tayong matakot o mabalisa. Mararating natin ang Ama sa kay Kristong muling nabuhay. At ito ang binigyan katiyakan ni San Pedro sa ikalawang pagbasa. Ang sabi po niya, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Masdan nyo hindi mabibigo ang sinumang manalig sa kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. At ang sabi pa po niya, kayo'y isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakalatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ng mga kahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa makatwid, mga kapatid, tayo'y nakatalaga sa Ama para makapiling niya. At sa unang pagbasa, narinig po natin, hindi pinabayaan ng mga apostol ang kanilang pangangaral ng salita ng Diyos upang maglingkod lamang sa pamamahagi ng ikabubuhay ng mga kasama. Pumili sila ng 7 taong mabubuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo upang sila yung mag-asikaso sa pangangailangan ng mga tao. Kaya naman sinabing patuloy
ang naging paglaganap ng salita ng Diyos at ang pagdami ng mga sumasampalataya upang makarating sa Ama. Mga minamahal na kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon upang ipagpatuloy ang kanyang gawain o misyon. Tinatawagan tayo ng Panginoon kung paano na ituloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Magagawa po natin ito kung may tunay tayong pananalig sa Diyos, sa ating salita, kilos at gawa, sa takbo at uri ng ating pamumuhay, sa ating ugali at asal, sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Maaari nating ipakita at ipadama ang tunay na pagkilala sa Panginoong muling nabuhay. Siya nga ang magdadala sa atin sa buhay, sa piling ng Ama. Mga kapatid, kung tutusin lahat ng pinag-usapan natin, ito'y malalarawan at makikita mismo sa ating mahal na patron na si San Isidro Labrador. Kung paanong sa pamamagitan mismo ng kanyang pagganap sa kanyang pang-araw-araw na gawain bilang isang magsasaka, pinatunayan niya ang kanyang lubos na pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal sa Diyos. At ito'y pinakita niya sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanyang pakikibahagi sa bawat araw ng kanyang buhay sa pagdiriwang ng banal na misa, na kung saan kinikilala niya ang Panginoon, ang tunay na daan, katotohanan at buhay na kanyang tatahakin. Kaya nga siya'y isang inspirasyon para sa ating lahat na patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong umasa, patuloy tayong kumapit at humawak sa Panginoon sa kabila ng maraming mga pagsubok at alalahanin natin sa buhay natin sa araw-araw. May kwento ko po nung isang araw po, yung nag-iisa ko na lamang puntiyahin ang nabubuhay, kapatid ng tatay ko. 81 years old siya. Mahilig siya mag-alaga ng pusa. Yung mga pusa, hindi naman yung talaga alaga, mga ano ba yun? Yung mga pusa na pag-alagala. Nung isang araw, nakita niya yung pusa na nakahiga, parang may nararamdaman, may sakit. Kaya, siya yumuko at nabuwal siya. Kaya, yun na nga, natagpuan na lang siya nung pinsan ko na nakahiga. Sa madali, nadala siya sa ospital. Ang payo matapos ang mga laboratory, mga examination, sabi ng orthopedic, yung sa buto, sa edad niya, dalawang bagay, merong dapat operahin sa loob, sa leg, sa loob at sa labas. Hindi na i-recommenda yung sa loob dahil sa edad niya, sa kalusugan, pero malaking bagay kung yun na nga, operahin na nakatugon sa spinal cord. Ilang araw na pinapaliwanag ng doktor yung kahalagahan na maoperahan siya para gumanda yung kanyang kalagayan. Makatayo pa rin siya, makagalaw ng paa, ng kamay, at hindi nakahiga. Nung dinalaw ko po, na tempo, nandun yung doktor, Webiso ata yun
Gusto ng doktor, malinaw ang isip ng tiyahin ko, sagutin niya mismo ng oo, hindi, itutuloy yung operasyon. Kaharap din po ako, kaharap ng pinsan kong doktora. Tinanong siya ng doktor, Nanay, gusto ba niyong ituloy natin ang operasyon? Ulit-ulit, ang sagot ng tiyahin ko, Doktor, makasisiguro ba kayo na malalampasan ko ito? Di sabi ng doktor, Nanay, hindi ko masisiguro, pero masasabi ko, malaki maitutulong para kayo mag-improve. Matyaga yung doktor. Pinapaliwanag sa kanya. Kaya nga, sabi niya, Nanay, tutuloy ba natin bukas? Sabi ng tiyahin ko, makababangon ba ako dito? Siguradong maliligtas ako. Sabi lang, tumingin sa akin yung doktor, sabi, Nanay, hindi ko po masasabi, ang Diyos lamang po nakakaalam niya. Kahit saan may risk. Pero masasabi ko sa abot na makakaya ko, sa huli, tinanong siya, tutuloy ho ba natin o hindi? Alam kong normal na ninenervyos, sabi niya, sigurado ho ba ako maliligtas? Sabi lang ng doktor, Nanay, huwag na natin ituloy. Sabi niya, hindi ko po may pangangako ang isang bagay na hindi ko kayang gawin. Pero ang ending po, nagbago, lumakas ang loob. Sabi ko sa kanya, pagdadasal kita, kasama mo Panginoon, natuloy po yung operasyon. At ngayon, matigas na ulot at mainit na ulo ng tiyahin ko at hopefully makarecover ng maayos. Pero ba't ko po kinikwento? Sino bang tao ang hindi natatakot, hindi ninenervyos, hindi nag-aalinlangan? Lahat naman siguro, bata, matanda. Meron tayo mga takot, mga pangamba dahil walang kasiguruhan sa buhay na ito. Walang kahit sino sa atin ang makasisiguro na 100% sa buhay niya. Pero tayo ay umaasa sa tulong at tawa ng Diyos. Tatapusin ko po yung pagninilay sa isang kwento. Wala na hong nagpapaypay ko kung hindi na kayo naiinitan, no. Anyway, tatapusin ko po. Meron pong kwento sinulat ni Walter Macpete. Meron daw pong dalawang magkapatid na lalaki na parehong sundalo. Sundalo sila. At silang dalawa ay nagtungo sa gyera sa labanan. Yung isa sa kanila, tinamaan nung kaaway. At nung tinamaan siya, naiwan siya habang yung kanya mga kasamahan, yung platoon, umalis. Yung isa na nakaligtas, pinagbawalan ng kanyang opisyal nung mataas sa kanya, nabalikan yung kanyang kapatid. Sabi sa kanya, delikado, it's too dangerous. Huwag ka nang bumalik. Pero nagpilit yung kapatid na nakaligtas. Bumalik siya, hinanap niya yung kapatid niya, kahit na nandoon yung panganib na nakaamba sa kanya sa kaaway. Nung sa hulihan, natagpuan niya yung kapatid niya. Yung kapatid niya na binuhat niya sa kanyang balikat. Wala nang buhay. Patay na. Nang siya dumating doon sa kampo, sabi ng mga kasamahan niyang mga sundalo, sabi sa kanya, sayang lang yung ginawa mo. Walang kabuluhan. Patay na yung kapatid mo. Pero yung sundalo na nabuhay, sumagot siya, it was not a waste. For when I saw him, he was still alive. Hindi sayang ang ginawa ko, sapagkat nung nakita ko siya, buhay pa siya.
At ang kanyang mga huling salita, his last words were, I knew you would come back for me. Alam ko na babalikan mo ako. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, hindi lamang po tayo binalikan ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy na inaakay, binubuhat, sinasamahan, inaalalayan sa pagtahak natin sa buhay na ito. Totoo, marami tayong dalahin, mabibigat, walang kasiguruhan para sa atin. Pero hindi tayo iniiwan at pinababayaan ng ating Panginoon. Kumapit lang tayo, humawak tayo sa Kanya. Totoo yun. Totoong totoo. Sabi nga, Christ is never a good weather friend. Si Kristo hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kahit sa panahon ng ating paghihirap at pagsubok sa buhay, tapat siya sa atin. Sana tapat tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga, ito'y pangako na tinupad niya. Kung paano na pangako na panghawakan natin sapagkat pinatutunayan niya sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Sabay-sabay natin ipahayag, pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang nagbigay sa atin kay Jesus bilang ating daan, katotohanan at buhay. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa, mga obispo at mga pari, at sa lahat ng mga tagapaglingkod ng simbahan, upang ang katotohanan ay patuloy nilang ipangaral at isabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang akayin nila ang sambayanan sa daan ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nagugutom at nalulumbay, sa mga dukha at mga batang lansangan, upang matagpuan nila kay Jesus ang pag-asa at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sama-samang nagtitipon ngayon, dito sa ating parokya, upang manalig tayo ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namayapa, upang makamtan nila ang inihanda ng Panginoon sa tahanan ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan.
Amang makapangyarihan dinggin ng aming panalangin, matibay nawa naming panghawakan ng aming daan, katotohanan at buhay, ay si Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus tabayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniyayi sa iyo upang kami matubos. Siyang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukaltan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangatipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, si San Isidro Labrador, na inaalala namin sa mga araw na ito, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, buong buo sa ating pagtitiwala, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ito ngayon mga aming pananampalataya, at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyon. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin narito si Jesus, siya ang daan, katotohanan at buhay. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.